beloved Boss Mike Cervera. Oh, wala na si Chavit. Tumakas na yung lolo nyo, mga kababayan, hindi matanggap ang kahihiyan. Sobra, mga kababayan, ano? Matapos pumondo sa mga rally at matapos mapahiya, mga kababayan, dahil inaakala niya lahat ng pupunta sa EDSA ay maka-Duterte. Ayun, tinamo niya, mga kababayan, naglakas ng loob, lumabas. Hanggang hanggang binastos. Biruin nyo, mga kababayan ko, sa tanda niya na yon, binabastos ng ganon-ganon. Hindi ho matanggap ni Chavit, mga kababayan, baka nandoon nagliliwaliw. Para makalimutan niya ang kasawian niya. Kala niya siguro, mga kababayan, ganun pa, na magiging alahero siya. Inaasahan niya siguro maaakyat siya sa entablado dahil meron siyang papreskon na paninira kay Pangulo. Nako, Diyos ko, asa ka pa, Chavit. Di ka na nahiya, tanda-tanda mo na. Ilang taong ka na ba? Abay, 84 ka na. Konti na lang Ikay ba'y aabot pa ng 85? Sa edad mong yan, ano? Biruin mo, binabastos ka ng mga tao. Nako, yun po hindi niya akalain talaga na ang mga dadalo ay hindi naman pala talaga mga kababayan, sumusuporta kay Digong at saka kay Sara. Bagkos, mga kababayan ko, ang mga dumalo karamihan, galit. Galit sa mga Duterte. Ano po, galit kay Digong, galit kay Sara. Ganon, mga kababayan. O ano nangyari sa mga kasama? Ayun, mga nagmukhang tanga, pare-pare sila. Si Chavit, pinauuwi, binastos, kung ano-anong mga sinasabi ng mga tao. Ito naman si Ipe, tinawag na Epal, habang dumalo dyan sa EDSA Shrine, tinatawag ho na Epal si Ipe, no? Nakakahiya. Tapos mga kababayan, ito naman Jimmy Bondok, anak ko, ganun din, mga kababayan ko, hindi niya na ma-explain, hindi niya na masabi kung ano yung mga naranasan niyang pambabastos ng tao sa kanila. Yan. Mali kayo ng iniisip. Hindi lahat ng tao nagalit sa korupsyon, hindi lahat ng tao na ngayon ay nagrereklamo, maka-Duterte. Mali. Mali yung espekulasyon nila na lahat ng mga nagrarally ngayon maka-Duterte. Ayun, pagtanto nila, mga kababayan, na iba-iba pala ang pinaglalaban ng tao ngayon. May Pangulong Bongbong Marcos, may mga neutral, at may natutuwa pa rin, kahit mga dilawan, pinklawan, natutuwa ho kay Pangulo. Eto na mga ito, abay galit na galit din kay Sara Duterte tsaka sa mga DDS, sa mga rally, mga kababayan, nung nakaraang araw, nako, ang hirap talaga makamobo ng mga DDS. Abay lahat halos kaaway nila Akala kasi nila, mga kababayan, kanila yung rally na ito. Itong nangyari noong September 1. Ngayon ho kanya-kanya na hong talunan. Sabi ko nga ni John Vic Remulla kay Chavit Singson, dahil napahiya ho ito sobrang pahiya ho ang naranasan nung matanda. Sinong matanda, Boss Mike? Meron pa bang iba? Di si Chavit Singson, na hirap na nga maglakad. Abay, gusto pang bidabidahan. Tinatanong ng reporter, mga kababayan, kung takit ka ba sa entablado at magsasalita ka ba? Paano pa magsasalita kung yung mga tao galit na sa kanya? Di ba? Paano pa? Galit na sa kanya yung mga tao. Di ba? Paano pa magsasalita sa taas? Siguro, akala niya, mga kababayan ko, maraming mga pupunta na mga sundalo, pulis na babaliktad dahil yun nga yung pinapakalat nila. Magbabaliktaran yung mga pulis, sundalo, at kung sino-sino. Ngayon ho, mga kababayan, tila ba natameme lahat, nung wala hong nangyari, nung nagkamali sila ng espekulasyon na magkakaroon
ng pagpapababa kay Pangulo at ipapalit nila si Sara Duterte. Yan, mali. Na mali mga kababayan. Oh. Ano sabi ni John Vic kay Manong Chabit? Ayan mga kababayan. Oh, sabi nito, Remulla naawa kay Chabit. 84 ka na, minumura ka pa ng mga tao. Ay, nako mga kababayan, hindi nga lang minumura yan eh. Ha? Kulang na lang ho mga kababayan, kuyugin tong matandang ito mga kababayan eh. To, yung matanda na yan mga kababayan. Ano? Kulang na lang ho kuyugin ng tao tong matanda na ito. Oo. At kulang na lang duraan sa mukha ito eh. Oo, mga kababayan. Ano? Wala. Puntahan ho natin mga kababayan. Ito nga mga kasama niya na nagmukha ring tangat ewan, ano? Ha? Nagmukha tangat ewan, akala kasi nila, kanila talaga yung rally noong September 21. Ito. Pakinggan nyo mga kababayan, ano? Ito ay may hinaing na hindi masabi-sabi. Kilala nyo naman ito, si Jimmy Bondok, ano? Isa hong DDS din ho ito, ano? Pasok. Nakapasok kami, talagang halo-halo po talaga. Meron pong mga basta hindi niya masabi mga kababayan, ano? Hindi niya masabi na mas marami ang mga galit sa kanila kaysa ho sa mga kasama nila. Yung pong mga kasama nila mabibilang sa 5. Yung pong galit sa kanila mga kababayan, hindi mo mabilang sa dami nila. Magkaiba, di po ba? political talaga. Political talaga. Yun na lang ang nasabi niya, political na lang daw mga kababayan. Sabihin mo na marami talagang galit sa mga DDS na dumalo dyan. Hindi yung magpapalusot ka pa. Oo, hirap na hirap niya sabihin na maraming nandito na galit sa mga DDS. Ayaw kay Sara, ayaw kay Digong. Paano na ito? Ganon. Sabihin mo. Alam nyo, sa mga nagmamahal po sa bayan, maiiyak po kayo sa nangyayari. Yan ang problema pa sa kanila. Akala nila sila lang ang nagmamahal sa bayan. Ano? Ha? Para bang feeling nila mga kababayan, sila lang ang nagmamahal sa bayan eh. Oo. Kala mo, sila lang. Di po ba? Langya kayo. Kayo nga nagpahirap sa bansa na to eh. Lalakad lang po ako dun sa White Plains. Hindi niya masabi mga kababayan, naglalakad do kasi sa White Plains ito. Ano? Minumura. Tinataboy mga kababayan ito. Minumura ng tao, tinataboy, binubu. Lahat mga kababayan eh. Kaya hirap na hirap niya sabihin sa mga nanonood sa kanya. Sa White Plains Avenue, saka dun sa dun sa parang Mormon Road and Ano nangyari? sinisigawan na po kami ng mga hindi magagandang salita. Kita nyo mga kababayan ko? Ito ba ang marami pang mga Duterte? Bakit ho ganito? Nagrereklamo to. Sinisigawan daw siya ng mga masasamang salita. Wala na ngang mga Duterte, wala nang DDS. Oo, panaginip nyo na lang yan. Wala na. Palasak na. Kahit na maghubad ng damit si Sara at magtatakbo sa EDSA, wala nang mangyayari. Hindi na mananalo si Sara. Aminin nyo na. Ayan na nga, Kita nyo tong mga kapanalig ninyo. Ayaw na ng mga tao. Sa Avenue, saka dun sa dun sa parang Mormon Road and sinisigawan na po kami ng mga hindi magagandang salita po. Pero okay lang po, hindi naman namin pinansin. Ganun naman talaga eh. Di ba kayo nga kapag ka nang babastos, di nga kayo pinapansin ni Pangulo eh. Tapos pagdating nyo po dun sa dulo, dun sa mismong may gate 4, nandun naman po yung mga tinatawag nilang DDS, Pero nakapaligid po dun sa mga DDS, nakapaligid dun, may mga nagmumura naman po sa mga DDS. Wala na. Wala na nga. Alam nyo ho, yun ang tao nagsawa na sa mga propaganda ng mga DDS. Nagsawa na ho sa propaganda ng kampo ni Digong. Wala na po sila. Huwag nyo nang ipilit. Sa mga DDS, na nanonood ngayon, huwag nyo nang ipilit. Wala na kayong bilang. Oo. Masakit man sabihin, wala na talaga kayong bilang. Kakapranggot na lang kayo. Aminin nyo na. Ang tao sawa na sa inyo. Tignan nyo mga kababayan ko. Pinalibutan ng mga DDS sa Gate 4 daw. At kung ano-ano sinasabi.
Oo, nako marami. Halos lahat mga kababayan galit sa kanila eh. Ano po? na na ano nila, aminado naman po sila na sila naman ay nandun sa left na side, no, mga leftist sila. Ngayon, ito ang propaganda nila. Kapag ka may nagagalit sa mga DDS, ang tawag nila makakaliwa. Ha? Hindi ba pwedeng mga loyalista? Ha, mga kababayan ko? Hindi ba pwedeng mga loyalista? Ang tawag kasi nila, mga kababayan, sa propaganda nila ngayon, dahil maraming galit sa kanila, ang tawag nila makakaliwa daw yon. Hindi ba pwedeng itong nagagalit sa inyo, sumusuporta lang sa gobyerno at mga talagang mga nakasuporta kay Pangulo. Ayan naman ang inyo, laging ganyan eh. Tingnan nyo yung mga sinasabi ni Banat Bay. Plano daw ng mga makakaliwa yung, pero sila naman ang nagplano para sugurin ng Malacanang yung mga yan, sila yon, yung galit na labas na at luwa na yung mata, napayat. Yan yung mga tagapagsalita ng mga Duterte. Yan yun, sila yung mga nagpasugod sa Mindiola. Hindi ko naman po tinatawag na komunista, no? Basta left sila po nagsabi, no? So ano tawag? Bobo rin to mga kababayan. Hindi daw tinatawag na komunista pero left sila. Ano ba tawag sa mga left? Sa mga kaliwa. Di ba mga komunista yan? Ito naman si Bondo, kaya hindi ka nanalo eh. Bobo ka eh. So, ibig sabihin po, kung asahan po natin na may mangyayari na change dito. Talagang may inaasahan kayo. Inaasahan talaga nila mga kababayan, yung araw ng September 21, ang mangyayari, marami daw babaliktad ng mga opisyal at ang gagawin ni pababay si Pangulo at kasama na yung plano nila na pagsugod sa Mindiola, yung panggugulo nila, mga kababayan. Yun, kasi inaakala nila lahat ng dadalo, abay mga DDS. Nagkamali ho sila eh. Ito, sa akin pong professional opinion po at opinion po ng isang 50 years old na tao, palagay ko pa walang mangyayari. Wala nang mangyayari. Aminado na ho sila. Mga kababayan, umamin na. Wala na, hindi na nila kaya. Surrender na mga DDS, walang mangyayari. Yung inaakala nila na magbabaliktaran, wala na. Nga, mga kababayan. Nga! Nag-usap-usap siguro sa GC ang mga yan, sila Chavit, etong mga ito, sila Sara. Sara, wag ka na munang umuwi, hindi natin kaya na pababain si Pangulong Bongbong. Kalimutan mo na yung pangarap mo, Sara. Pag-igihan mo na lang ang paggawa sa tula. Yung tula mo parang pambata. Ay nako, ilang linggo mong ginawa? Halos mahigit 3 linggo. Halos 3 linggo mong ginawa yung tula mo, parang pansintu-sintu pa rin, ano? Pang-sintu-sintu pa rin mga kababayan yung ginawang tula eh. Ayan, aminado na. Aminado na ho si Bondok na hindi nila kaya. Ng isang 50 years old na tao, palagay ko pa walang mangyayari. Nako, wala na. Medyo malulungkot ka po kung Pilipinas ka talaga. Di ba? Malulungkot ka talaga kung DDS ka. Pero yung mga Pilipinas, mali ka. Tuwan-tuwa nga kami. Hindi ba halata? Sa mga aming mga aura, na tuwan-tuwa kami at wala kayong nagawa. Di ba? Yung nung naglalakad nga kami sa White Plains, talagang pinaparinggan kami ng hindi magaganda. Wala na. Ayaw na nga ng tao sa mga Duterte. Hindi nyo pa rin ba magets? Matagal na naming sinasabi, ang mga tao ayaw na sa mga Duterte, tanggapin nyo na yan. Isa na kayong mga ebak sa paningin nila. Wala na. Tapos pagdating naman dun sa pro Duterte, napaligiran naman po ng mga kontra Duterte. So hindi po... wala na pinapaligiran kayo. Hindi mo ba na-gets? Diyos ko po. Tanga talaga rin ito mga kababayan. Ayaw na nga ng tao. Ano na? Sa mga DDS. Kaya nyo pa ba? Suko na yung mga kasama nyo Parang wala namang mangyayari. Pwede naman kami pagpunta doon sa parang tinatawag nilang Duterte stage. Ika nga. Pero pag nandun ka, kukutsain ka naman po ng mga nakapaligid. Kita nyo mga kababayan ko, ultimo stage nila. Ultimo kapirasong entablado nila mga kababayan, binubuli na sila. So ano pa? Ang kailangan yung ipaglaban mga tanga. Paki-explain nga. Kasi
Sabihin nyo na lang kay Sarah, mag-flip top kaming dalawa. Sumulat na siya, umpisahan niya na. Ngayon pa lang, galingan niya na. Yung pagsusulat niya, sa 1 minuto, kaya kong gawin yan, mga tanga. Oo, bibiruin nyo, gumawa ng tula. Inabot na ng 3 linggo. Sabihin nyo, gawin niya ng 3 buwan. Kontra sa akin, hindi ako magsusulat at hindi ako magmemorya. Impromptu. Babanat ako sa kanya. Simple lang naman ang banat natin sa kanya. Bobo talaga siya. Di ba? Ngayon, eto na. Paano na? Ano na ang ipagmamalaki ngayon ng mga DDS? Wala na ho. Sa kanila na ho galing na talagang pinagtatabuyan sila ng mismong mga tao na dumadalo. Yung pong mga tao na talagang mga masasabi nating mga nagmamahal sa bayan, ayan po mismo sila. Yung pong kumukutya sa mga kampo ng mga Duterte. Wala na. Oo, di ba? Our beloved Boss Mike, Boss Mike.